Ayan, hello, hello guys. No, magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. At ngayon po ay re-reaction na natin ang napaka-breathtaking, napaka-controversial talaga ngayon itong kasong ito no ng mga sabungero. No. Bago ako mag-umpisa sa aking reaction ay tingnan natin ang sitwasyon. No? Alam naman natin na talagang sabong. Sabong is form of sugal talaga ito. So, ito po, ika nga po nila ay malas talaga ito. Wala talagang nananalo rito at lamang talaga ang talo. No? So, once na nagganito ka, gumawa ka ng ganitong pagsusugal, lalo na yung sabong, ay may consequence. It's either matatalo ka, na halos yung iba ay talaga namang naisasanla or naibibenta ang ari-arian at naghihirap ang buhay ng isang pamilya. No, so dito sa Bungero, ito po ay nangyari nung pandemic. No? So nung pandemic ay lumitaw itong e-sabong na to, electronic sabong. So ako, kahit ako noon ay nakakita ako, may nag-flash sa aking cellphone na mga sabong dito sa aking mga kapitbahay ay talaga namang sabong. Yaan po ang kanilang pinagkakaabalahan. At talaga namang nakikita natin na talagang ang bawat pamilya noon ay nag-aaway na, merong mga utang dito, utang doon. Kasi guys, kahit sabihin pa natin na piso-piso ito, sugal pa rin po kasi ito. Kumbaga sa salita talaga namang pera pa rin po ito. Pagka inipon, ay talaga namang malaki ito. So dito, nung 3 years ago or 4 years ago, ay nabuksan na itong kasong ito. Pero nagtaka tayo dahil nga bigla itong natigil. So ngayon ay nagtaka tayo no dahil nga may biglang lumitaw na witness no. And none other than alias Totoy. So, analyze ko lang ito si alias Totoy, no. Ito nga yung unang-una kong ni-reactionan ko. Talagang okay ba yung mga statement niya, no. So, para sa akin, tuloy-tuloy naman siya magsalita, consistent at mula nung day one na paglabas niya, ay ganun pa rin yung statement niya. Pansinin nyo guys, ganun pa rin yung statement niya. At ito po ay walang patid para bang alam na alam niya yung senaryo, alam na alam niya yung pagkakasunod-sunod ng mga nangyayari. Pero meron lang akong isang pagkakataon na talagang hindi ko ma-pick up or hindi ko makuha kung bakit nagkaganon silang dalawa, kung bakit hindi sila nagkaintindihan or in other words, nagkaaway sila. Ba't kaya nag-away sila? Kasi nga, ayon nga rito kay Totoy, ay meron na rin siyang negosyo. No? So, hindi ko alam kung bakit sila nagkagalit at bigla siyang bumaliktad kay Atong Ang. Okay, so pakinggan natin ang pahayag ni Totoy. Ito po ay interview. Actually, hindi po siya nakikita dito. Ayan, ayan. Sir, sa first ever interview niyo po with ABS-CBN, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Para lang po malinaw, on record, ano po ang katungkulan po ninyo under dito po sa operasyon ng mga sabongero, sir? Ako ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng bagay at isa akong farm manager sa lahat ng farm ni Mr. Atong Ang. Sir, So, farm manager siya, no? At siya yung pinagkakatiwalaan sa lahat ng negosyo ni Atong Ang. So, ibig sabihin, grabe na yung pinagsamahan nila. Alright?
Ilang years po kayo nagkatrabaho ni Mr. Atong? 15 years mahigit. Matagal na ako sa kanya. Actually, ninong pa nga siya ng anak ko. Ganun po kalapit 15 years, no? Napakatagal nito, ha? Kung tutusin talagang matagal to, ha? Ako nga lang 10 years nga lang ako sa company. Sawa na ako kumbaga sa ano, natatagalan na ako dun, yung pa kayang 15 years at sigurado mayaman na rin talaga ito, si alias Totoy, 'no? kalapit ang relationship po ninyo na naging ninong po siya ng anak ninyo. Bakit po ngayon kayo po ay lumulutang at sinasabi itong ah, mga ginagawa po nila Atong Ang? Sa totoo lang, kaya ko naman sana dalhin hanggang libingan ang sikreto namin dalawa. Ang problema, pamilya na ang pinag-uusapan dito. Ang gusto niya patayin ang mag-ina ko. Sinaman niya pa ang mag-ina ko. Tanggap ko na sana kung ako lang ang patayin niya. Pero pamilya na ang pinag-uusapan dito, hindi pwedeng hindi ako lalaban sa kanya. Paano po nauwi sa ganun? Ayun 'no, so sinasabi niya nga pamilya agad. Yun agad yung ano, ah, bungad niya na talagang, papatayin daw yung pamilya niya. So hindi natin nakukuha talaga kung ano yung dahilan, kung bakit nga sila nag-away. Merong dahilan yan, eh. It's either, nagkaonsehan sila o kaya naman may, nadispalkong pera, yung mga gano'ng dahilan, 'di ba? So yun ang nasa isip ko, bakit sila nag-away, 'di ba? Na po ang usapan ninyong dalawa? Ano po ang nangyari? Bakit nabaliktad na ang sitwasyon? Hindi ko nga alam kung anong mga pinagagawa niya sa akin dahil anong una pa lang, pinahuli niya na ako. So yun hindi ko 'to mapapa-ano, kasi hindi puwedeng hindi ko alam. May dahilan 'yan at may dahilan 'yan. Sigurado mauungkat 'yan 'pag nga naglilitis na 'tong dalawang 'to sa mga kaso-kaso nila, 'no? So doon na lang natin 'yan malalaman. Kaya hindi rin ako na aano, dahil malalaman at malalaman din talaga natin ito. Lahat naman, alam naman ng taong bayan, lahat ng mga kasama ko sa trabaho, alam nila lahat na siya ang mastermind sa lahat ng nawawalang sabongero. For the record po, sir, lahat ng mga ito, narinig niyo po ba in person na lumabas sa bibig ni Atong Ang? Yes, dahil ako nga pinagkitiwalaan niya ng lahat, lahat sinasabi niya sa akin. So ang magiging, ano nito, siyempre may tatawagin diyang mga witness, mga kasama nga nito sa farm at, siyempre malalaman din natin kung ano nga talaga yung, punot dulo ng, kanilang pag-aaway. Kaya sinasabi niya na alam naman daw ng mga kasama niya kung ano yung, mga nangyayari sa loob ng farm or sa loob ng, company nila or ng ano nila, okey, nila Atong Ang. Kung 15 years na nagsama po kayo, kailan po nag-umpisa yung mga pagkakataon po na may mga namamatay na po at may nawawalang mga sabongero? Hindi lang sa bungero 'to. Mayroon kasi siyang kontak, panahon pa ng, yung Kuratong. Grabe, Kuratong Baleleng. So, alam naman natin 'yan kung ano yung Kuratong Baleleng, ha. Alam niyo na 'yan, guys, 'no, lalong-lalo na diyan sa mga kaedaran ko, alam na ninyo 'yang Kuratong Baleleng, ha. Ang nangyari, sir, dito sa mga missing sabongeros? Kasi ang nasa amin po ay 34 itong mga nawawala. Sa inyo pong pagkakaalala, 34 lang po ba ang nawawala? Sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan, mahigit 100 yan. Kaya ako nanawagan sa lahat ng pamilya ng namamatayan, simula sa Witing hanggang sa itong missing sabongero, lumantad Ayan 'no, so, may weteng pa. Lahat talaga ng sugal siguro ito. Kaya sama-sama na ito, hindi lang sa bungero. So, iba pang mga form ng sugal. Grabe talaga 'no, talagang, big time tycoon nga, eh. So, talagang, kaya pala 'no, kaya pala yumaman 'no. So yun, hindi lang raw sa bungero kundi iba pang form ng sugal, wete nga yung sinasabi niya. na kayo at ako ang susi ng lahat. Lahat po ba ng 100 na ito ay sa may Taal Lake din po mahahanap? Yes, diyan dinadala ng mga pulis na kumukuha doon sa sabungan. Diyan dinadala sa Talisay, Taal, Batangas Lake. Alam niyo po ba sang parte doon, sir? Anong area? Sa totoo lang, putol. Kaya ko nalaman na sa Taal gawa ng nung kadalasan marami siyang minsan 8, 10.
Siyempre nagtaka ako kinabukasan meron na naman, sinabi ko, "Oh, baka naman So magagalit." hindi niya nasagot kung saan banda do'n sa Taal, 'no? Ang, analyze ko dito or ang tingin ko dito ay may nagsabi lang sa kanya, 'no, na yung mga nagtapon do'n siyempre magiging close niya na 'yan, eh. So siyempre, may nagsabi at, dapat magpakita rin siya dito ng mga ebidensya para mas, accurate talaga yung pagwi-witness niya, okey? Sa atin si Mr. Atong Ang, bakit gano'n kabilis? May isang tao na, hindi ko na muna pangalanan, na isa sa pulis na kaibigan ko, pinakitaan ako ng video. Ito sir, hindi ka maniwala. Doon ko nakikita at doon ko nasabi sa ibang channel na ang pagpatay sa mga missing sa Bungero ay hindi lang binaril, hindi sinaksak, kundi hindi yung parang kanta ba na killing me softly, yung nilalagyan ng tie wire yung leeg at inikot-ikot hanggang sa mamatay. Grabe 'no, so yung tile wire ba? Yung parang ano, yung, plastic na wire, iniikot-ikot, grabe ang tindi nun. So, napakalupit ng pagkamatay ng ating, mga kababayan 'no, na manunugal. So, kung manunugal nga ba sila, I hope na wala naman itong, mga kasama doon na inosente 'no. Pero ang tingin ko meron din yang inosente, eh. 'Di ba ayon nga sa balita may mga sumama lang at siguro hahawak ng manok, yung mga gano'n. So, masakit, masakit 'yan kahit na sabong lang 'yan, eh. Kumbaga marami pa silang chance na magbago. Bakit ginanon sila, 'di ba? Napakasakit ta's gano'n nga raw ang pagkamatay, killing me softly. Oh my God, talagang hindi ko ma-imagine. Nakakakilabot po yung pagkamatay ng mga kababayan natin. Nobody can take all the screws out of the Nag-a-ads t-shirt. pa. Nobody. Leeg at inikot-ikot hanggang sa mamatay. Tile Kayo po wire. ba at some point sa isang daan na ito ay nakita niyo in person na ginagawa po yun sa mga sabongero? Yun nga sinabi ko, wala akong idea. Doon ka lang nakikita sa cellphone na binidyohan nila. Noong, kinuha niya yung cellphone ko, pinasunog, kaya kulang yung aking, ebidensya. Nabanggit niyo po may mga pulis. Gusto po naming malaman, sir, kung marami po ba o meron po ba miyembro ng Philippine National Police na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero? Yes, sila lahat ang may alam niyan. Sir, for the record po, meron po bang kinalaman ng Philippine National Police dito So yun, meron daw pulis na may, siyempre naman, para sa kanilang, kaligtasan siyempre may pulis 'no? Hindi naman puwedeng walang pulis 'yan. Kaya 'yan, mag-aano na rin ang mga pulis dito na mga kasangkot, alam na nila kung sino sila. po sa pagkawala ng mga sabongero? Yes, mayroon. Kaya sila ngayon, yung alias Tutoy, hinahunting nila at tumatawag sila sa ibang tao na makakilala nila ng mga killer na sa ngayon pinatungan na ako ng 50 million para ako ay mapatay nila. So, Grabe 'no, 50 million 'no. So ikaw ba, magpapatong ka ng 50 million, hindi ka ba talagang, significant witness? Talagang napaka-ano mo, napakahalaga mo para sa isang witness. Biruin mo, si Kibuloy nga ilan lang 'yun, 10 million. Siya 50 million, napakalaki 'no. Ang tindi siguro ng nalalaman nito. Kasi siyempre ang dami nga niyang mga, personalidad na, sangkot dito na alam niya talaga. Alright, 'yun ang, tingin ko diyan kaya malaki yung patong niya sa ulo, 'di ba guys? pasalamat ako, tagal kong pinagdadasal kaya Sir General Torre Sir, dating si EDG, na sana maging PNP chief. Ngayon dininig ng Panginoon ang aking dasal. Hindi ako natakot sa kanila, gawa kakampi ko ang gobyerno at alam ko si General Torre hindi kaya nila bayaran ng ganong halaga. So 'yun 'no, kaya pala siya, lumabas kasi nga dati ay wala siyang tiwala sa mga sa PNP chief 'no, alam natin kung sino 'yun. So, ngayon ay, lumabas na nga si General Torre at siya na nga yung na naging PNP chief natin, kaya, malakas ang loob niya. Oh, siyempre nga naman, ang tawag dito, magiging safe siya, alright. Kaya si PNP chief ay pinagkakatiwalaan niya at lalong-lalo na ang ating pangulo. So, hopefully ay, talagang mabigyan ito ng,
protection na matindi, malupit para sa kanyang kaligtasan, no? So, tapusin natin. Meron po ba, aside from Philippine National Police, na uniform personnel o government official, former or incumbent, na involved po dito sa operasyon na ito? Ang alam ko wala. Mga pulis lang talaga. At saka mga sibilyan ang involved niyan. So wala po former mayor, governor ng Ah, Calabarzon na involved, oo. may taalit na involved na Sorry. Kasama yung dating vice mayor. Yun ang pinagsakyan nila at yun ang iniimbitahan So, yan ngayon. na, dating Vice Mayor, no? So, eto si Atong Ang ay maraming sinangkot. Kanina narinig natin. Pero siya, Vice Mayor at alamin pa natin kung sino pa. Ng CIDG para malaman lahat, maibulgar lahat ang pinagagawa nila. Sir, nabanggit niyo po kanina at lumabas na po sa ilang mga news outlets na involved po, nabanggit niyo si Atong Ang at si Gretchen Barreto. Meron pa po bang malalaking tao na involved po sa operasyon? Yes, si Gretchen Barreto, Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind. At saka Hala. No, so narinig niyo yun Gretchen Barreto, Salazar, De La Rosa, Eric kaano-ano niya kaya to. So yun, no, at yun ang mga involved at yun ang mga mastermind, no. So, abangan natin yan guys, abang yan, no. So, tingnan natin sa Senado siguro 'to ihi-hearing, no. ito, hindi natin pwedeng iligtas si Ma'am Gretchen Barreto dahil magkatabi sila ni Mr. Atong Ang. Magkatabi rin sila matulog. Ngayon, ang hinihiling ko kaya Ma'am Gretchen, makipag-ugnayan na kayo sa akin, madam. Tulungan niyo na ako na ikaw ang... Tsaka since hiwalay na rin sila, no, dapat makipagtulungan na siya kay Totoy. Kasi noon siyempre, mag-asawa pa sila, magjowa pa sila, magkatabi sila matulog at magkatabi sila iisa yung ano nila noon, yung thinking nila noon, iisa yung decision nila noon. Kaya ngayon na wala na sila at siyempre ini-issue pa, no, makakaganti na siya. Makakaganti. So yun, no, hinihiling niya na makipagtulungan si Ma'am Gretchen sa kanya. Pangalawang witness para makamit natin ang hustisya ng mga pamilyang nawawalang sa bungiro. May nabanggit po kayo na Okay, no? So yun. CSO, sir? Yes, yung ex-judge na hindi ko muna pangalanan, siya ang tagalakad ng mga judges, mga piskal, siya ang taga-ayos, dinadala niya sa ibang bansa para maabsulto lang itong kaso ni Mr. Atong Ang sa missing sa bungiro. La, 'di ba? Tuloy-tuloy siya magsalita, no? So may judge pa. Oh my God, na talagang taga-ayos. Magaling. So talagang grabe yung binangga ni Totoy dito. So tingnan natin guys, no, kung ano yung development ng kasong ito. Abangan natin to, no. Hope na hindi magaya sa dating nung dating umuusad na to dati pero natigil ito. Hope na ngayon ay maging tuloy-tuloy na ito para makamit na ng ating mga kawawang biktima ang hustisya or justice ng pagkamatay ng mga sabungerong ito, no. Nagsabong lang, Diyos ko. Kaya kayo diyan mag-ingat-ingat na kayo sa pagsasabong-sabong niyo diyan, baka madali rin kayo. So, yun nga guys, so lagi natin tatandaan na laging pagka illegal or laging may consequence. Kaya isipin natin na kung paano magbago, okay? Kung paano natin baguhin ang ating sarili. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Until my next vlog. Thank you po.